Nagpagaling si Kuya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyena ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipo ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya inayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang ng pook at nanalangin. Hinahanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon." Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum at nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Sa ebanghelyo na ating narinig, si Kuya Jesus ay nagpunta sa bahay ni Andres at Simon at doon nakita nila ang biyena ni Simon Pedro na nakaratay dahil sa mataas na lagnat. Dahil sa awa ni Kuya Jesus, nilapitan niya ito at kanyang pinagaling. Sa kanyang paggaling, siya ay naglingkod kay Kuya Jesus. Naranasan niyo na rin bang magkasakit mga bata? Hindi ba? Kapag tayo ay nagkakasakit, ang una nating hinahanap ay ang kalinga ng ating mga magulang. Sa kanilang tulong ay nararanasan natin ang mapagpagaling at mapagkalingang pagmamahal ng Diyos. Hindi nalalayo ang haplos ng ating ina sa haplos ni Kuya Jesus. Ang kanilang haplos ay nakakapagpagaan ng ating dalahin at tunay na nakakapagpadulot ng kaginhawaan mula sa ating mga karamdaman. At ang kanilang panalangin ay malunasan ang ating sakit na nararamdaman at bumalik ang ating kalusugan. Alam nyo ba mga bata, si Kuya Jesus ay talagang maawain sa mga may sakit. Ang kanyang pagpapagaling ay danda ng pagdalaw niya at ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Dahil dito, siya ay tinatawag na dakilang manggagamot sapagkat hindi lamang niya pinapagaling ang pisikal na karamdaman, kundi kanya ring pinapatawad ang mga taong mula sa kanilang kasalanan. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng karamdaman? At ano ang idinudulot sa atin ito mga bata? Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, ang sakit ay nakakapagdulot sa atin ng pighati at sama ng loob ng Diyos. Kadalasan, ang pagkakasakit ay nag-aanyaya sa tao na hanapin ang Diyos at magbalik sa Kanya. Ang ating paglapit sa Diyos at paghingi ng kapatawaran ay nakakatulong para sa ating kagalingan. Kapansin-pansin rin sa kwento sa ating ebanghelyo mga bata ang ginawa ni Kuya Jesus matapos ang kanyang gawain ng pagpapagaling. Siya ay nagtungo sa ilang ng pook at nanalangin. Madalas itong gawin ni Kuya Jesus mga bata dahil sa pagdarasal ay nalalaman niya ang kalooban ng Ama at nagkakaroon siya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang gawain. Ito rin ang paanyaya sa atin ni Kuya Jesus na tayo ay makapaglaan ng oras sa panalangin sa kabila ng ating paghihirap at karamdaman upang ang pananampalataya sa Diyos ang ating maging sandigan at kalakasan. Katulad ng may sakit sa ebanghelyo mga bata, nais ni Kuya Jesus na sa oras na mapatawad at mapagaling niya tayo mula sa ating mga karamdaman at kasalanan ay hanapin rin natin siya. Huwag tayong makalimot magdasal mga bata. Sa gitna ng ating kahirapan ay atin siyang paglingkuran at sa oras na atin siyang masumpungan ay maging daan tayo ng kanyang mapagkalinga at mapagmahal na presensya sa ating kapwa. Sa linggong ito mga bata, nakita natin kung paanong si Kuya Jesus ay naging kaisa natin sa oras ng ating karamdaman at sa mga pagkakataon na tayo ay nalalayo
dulot ng ating kasalanan. Paano tayo magiging daluyan ng kanyang pagmamahal at pagpapatawad? Una, ipagdasal natin ng mga may sakit. Sa tuwing tayo ay dumadalo sa banal na Eucharistia sa bahagi ng panalangin ng bayan, bilang isang pamilya ng Diyos ay sama-sama nating ipinagdarasal ang kagalingan ng mga may sakit upang sa kanilang paggaling ay muli siyang makapaglingkod kay Kuya Jesus. Ikalawa, dumulog tayo sa sakramento ng pakikipagkasundo o kumpisal. Ang sakramento ng kumpisal ay isang napakagandang paraan upang tayo ay makapagbalik loob sa Diyos at maranasan ng kanyang mapagkalinga at mapagmahal na awa.